Good day everyone, especially to you ma'am. I am Gerald E. Maligayan from BCS 3B. My project is crop yield prediction using data mining techniques. Decision tree versus random forest classifications. Dataset overview. Para sa among dataset, nami 300 ka records, gigamit namo ang mga factors sama sa rainfall, fertilizer, sunlight, or soil quality, farm size, o crop. Kining mga impormasyon makatabang kini aron mahibalhan nato kung high yield ba o low yield ang iyahang ani. Data audit and pre-processing. So, sa wala pa ko nasugod og himo, model gi sure sa nako nga limpyo ang data. Among gi-check kung adunay missing values, duplicate records o outliers. Human ana, gi-prepare namo ang data pinagi sa encoding o pagbahin-bahin ini para matrain ang model, matest ang model. Model performance. Duha ka models akong gitestingan. Ang decision tree ug ang random forest. Pagkahuman sa evaluation, nakita nako nga mas maayo ang performance sa random forest tungod kay mas taas ang accuracy ug mas sakto ang iyang prediction. Findings. Bisa result sa random forest nga mao ang best model para niini nga dataset. Nakita sab nako nga dako ang epekto ang rainfall, sunlight ug soil quality sa crop yield. Kung maayo ang kondisyon sa yuta ug sakto ang pag-atiman sa mga tanom, mas taas ang posibilidad nga maayo ang maani. Real world application. Mahimo kining gamiton sa mga farmers aron makatabang sa ilang pagplano sa umahan pinaagi sa production. Mas dali silang makahimo og decision bahin sa mga fertilizer, irrigation ug uban pang pamaagi aron mapauswag ang ilahang maani. In conclusion, nakita nako nga mas effective ang random forest sa pagpredict sa crop yield ug mas makatabang kini sa pag-analyze sa factor nga naapektuhan sa ani ug mahimong magamit sa farmers para makahimo og mas better decision sa ilang farming activities.